We thank you for this blessed day. Though it is raining, we pray for the others, Lord God, na makahabol pa po, Panginoon Ama, at hindi po mahinder pa ng ulan. And Lord, once again, as we listen to your word, we pray that you will open our hearts and our minds to the truth, especially as we study about hospitality, Lord God. This is nothing new to us, Lord, but yung application ay nawa mas makita po namin at by apply po namin yung mga katotohanan po na inyo pong ihahatid sa amin this morning, O God. Thank you for your love. Thank you for your grace, for sustaining us, Lord God, for the past days this week. Thank you also for Pastor JC and Brother Daniel who served here last Sunday. And we pray, Lord God, that you will continue to minister to them and help them, Lord God, to grow more in your word. And be prepared, Lord God, every time that they might have an opportunity, Lord God, to share your word. So we pray for your blessing. In Jesus' name we pray. Amen. After a Shepherd's Conference at nasa Mission House kami ni Del, at siyempre kasama ko yung anak ko, si James, that was provided for us ni Pastor Sean Ransom during our time sa LA. Del was insisting to me to attend the church na nasa likod lang ng missionary house. Actually, hindi ko lang kagad sinasabi kay Del. Ayoko kasi gusto ko umattend ng Grace Community Church. Okay? Para makasama ko siyempre yung mga taga-higher up. Dahil yun na rin yung last day ko sa LA ng Sunday na yun. At siyempre, Grace Community Church yun. Parang you want to attend sa church ni John MacArthur. Yun yung idea ko at that time. Dahil nga, in the afternoon, we're going to travel to the East Coast naman. So matagal ako nakapag-decide nung una kasi hindi ko kilala una yung pastor. Okay? In comparison nga naman, sinong atinan ko? Si John MacArthur o itong pastor na ito na hindi ko pa napapakinggan. Sabi pa ni Del, ilang beses ka na naka-attend naman sa Grace Community Church. So it's good na mag-attend naman tayo sa ibang church. So I asked Pastor Sean Ransom about the church. Mas naging clear sa akin nung kinausap ko siya, though may nabanggit na sa akin siya nung una. Actually, yung church na ito, yung Bridge Bible Fellowship, sila yung may-ari nung missionary house. So, kumbaga parang ito yung missionary house, yung nasa likod, medyo malayo pa naman, ano? Kumbaga a few meters away, yung church. So, kasi nung pagdating namin doon sa missionary house, pinakita sa akin, Jay, ito yung church, kasi malaking parking lot nila sa likod eh. So, buong parking lot yung makikita mo outside, and then may makikita kang building doon na yung church nila. So, in-explain niya na yung missionary house nga na yun ay sa Bridge Bible Fellowship. At sila yung nag-host sa amin that time at nag-host sila ng iba pang mga missionaries na kailangan ng place na may stayan sa US, lalo na if they need help. Housing na, actually yung housing po nila at that time was really filled with food. Puno po ng pagkain. Pati yung cupboard nila, puno ng pagkain. So sabi nga sa amin ni Pastor Sean, you have to eat the food because after this, they will just throw it away. Okay? Alam ko, nakwento ko yata ito before sa inyo. So kaya nga minsan, we were hoping na maubos namin yung pagkain, pero hindi talaga namin kayang ubusin. So Pastor Sean explained to me na dati niyang church iyon, yung Bridge Bible Fellowship, at dito daw actually lumaki din yung kanyang mga anak. So with all those stories, na-encourage ako sa mga binanggit niya regarding the church. At the same time, naisip ko na rin, nung oras na yun, na no, parang convenient nga naman, na a-attend kami ng church, nasa likod lang nga naman ng missionary house. We don't have to drive 30 to 45 minutes pa. Kasi medyo malayo yung Reseda to the church ng Grace Community Church. So sabi ko, nga, mas convenient ito, sige. Kaya nag-decide na lang kami ni Del at sabi ko kay Del, sige, let's attend that at at least maglalakad na lang tayo. So we attended the church. Nabanggit ko na rin before sa inyo yung name ng pastor doon is Pastor Paul Brown. Okay? At the same time, hearing him preach was indeed a blessing. Parang start pa lang, introduction pa lang. Sabi ko, I think this would be a good time to hear dahil nga magaling siya actually magsalita. It was like a community church in some way at yung exposition niya was really clear in 1 Peter. He loves to share the gospel dahil most of the time palagi niyang ipinapasok yung gospel sa kanyang message. So after the preaching,
I waited na makausap siya kasi may iba pang mga kausap siya sa church na yun. Then I approached him. Sabi niya, syempre, uh, in-entertain naman kami and we thank him for the hospitality by allowing us na magstay sa kanilang missionary house. Actually, isa na rin yung reason kung bakit gusto ko na rin umattend para mag-thank you. Actually, nakausap ko din yung wife niya. Nag-thank you din ako sa wife niya for allowing us to use yung kanilang facility na matirhan during the Shepherd's Conference. So I shared to him na galing po kami talaga sa pinakamahirap na bansa. Joke lang yan. Parang nagpaawa. No? Mahirap po talaga. Joke lang po yun. So I told him actually, I was with Pastor Sean Ransom na kanilang sinusuportahan as a missionary. House nila iyon, sabi ni Pastor Sean din. Every time they go back to the US, yun yung kanilang house. Dahil binenta nila ni Pastor Sean yung kanilang bahay sa US, nung naging missionary sila dito sa Philippines. So, during that time, usap kami ng short lang, kwento, sharing to Pastor Paul Brown, that I attended the Shepherd's Conference. And then sabi niya sa akin, when you go back, next time, stay in my house. I have 3 or 4 rooms there, and if it's available, your family can stay there. Siyempre, in some ways, napaisip ako, may missionary house naman sila. Why would you invite me to your house? Hindi naman, niya ako actually talaga kakilala. Pero it was a good invitation. So, sabi ko, parang, ito hindi kaya ako nito niloloko lang. Kasi siyempre, i-invite na ako sa house nila. Okay? Then sabi niya, I usually invite people right now kasi marunong siya magbasa pala ng isip. Actually, kasi ngayon yun sa isip ko, bakit ako ina-invite nito sa bahay? Siguro baka nakita lang niya sa expression ko na nagulat ako na ini-invite niya ako sa house. So sabi niya, I usually invite people right now. Sabi niya nga, one of my room is occupied ng isang missionary. Kaya sabi niya sa akin, in Filipino, huwag ka mahiya. Invitation ko ito. Hindi, joke lang po yun. Kumbaga parang sinasabi niya, you are invited, and it is an encouragement actually for me that he was offering his house. At dahil napakinggan ko ang preaching niya, sa ating passage ngayon, na ating aaralin ngayong umagang ito, nakita ko kung saan siya nanggagaling, kung bakit niya ginagawa na mag-offer. Okay, kasi na-preach niya na yung Hebrews way back pa, ilang years na yata. Kaya siguro matagal niya talaga ginagawa yun dahil in context with Hebrews chapter 13 verse 2. Dahil ito yung panawagan. Actually, this is a command coming from the Lord. And he was living the truth of this passage. Siguro basahin po natin and you can open your Bibles. Sa Hebrews chapter 13 verse 2, sabi po roon, do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares. So, in our outline, atin na pong naaral yung unang bahagi. 3 bahagi po yung ating outline. Live a life of love in verse 1, be hospitable in verse 2, and then remember those in prison in verse 3. Actually, in context po dito, puro about love. Actually, may napakinggan nga yata ako. Actually, baka nga kay Paul Brown. Sabi niya nga, ang Hebrews chapter 11 is about faith, Hebrews 12 is hope, and then Hebrews 13 is love. Di ba naalala niyo yung 1 Corinthians 13? Faith, hope, and love. Okay? These 3 remains. So ito yung parang application ng bagay na ating inaaral ngayon dahil mainly it's about love. In summary, ating naaral last Sunday about love. Let brotherly love continue. So siguro if you can still remember na magpatuloy daw tayo na magmahal sa ating kapwa, pero yung love na yun, hindi to emotional love, but love that is coming from our relationship with Jesus Christ. Kasi hindi naman natin talaga kayang magmahal ng ating kapwa apart from the Lord. At inaral po natin yun in 1 John regarding love. Ngayon, magkapatuloy ngayon. So, okay, Brother Jay, let brotherly love continue, which is ang context is the church. Patuloy tayo na magmahalan. And then ngayon, in verse 2, dito itinuturo naman sa atin, let us love also those who are outside the church. At maganda na makita natin yung application po na ito.
In context, yung ating pong study about be hospitable, in context, sa mga Hebrew Christians, ito ay panawagan sa kanilang lahat na kung kayo ay nakakakilala na kay Jesus at nakita nyo na yung example ng faith ng mga forefathers ninyo, at nakita ninyo yung kagandahan ng kaligtasan na inyong natanggap, na binahagi ng writer sa Hebrews chapter 12, dahil hindi na kayo sa Mount Sinai, kundi kayo ay ngayon bahagi na ng Mount Zion, mamuhay kayo sa pag-ibig sa isa't isa. Mamuhay din kayo na hindi nagtatangi sa iba, na inyong mahalin din ang mga taong hindi nyo tunay pa nakakilala. Strangers. Okay? Tayo din sa ating panahon ay isa lamang din ang ating panawagan. Una, magpatuloy kayong mamuhay na puno ng pag-ibig sa ating kapatiran, ating pong mahalin. Kung inyo pong titignan ang inyong mga katabi, dapat mahal nyo po sila. Mahal nyo nga ba sila? Baka naman hindi nyo mahal ang inyong mga katabi. Dahil kailangan po na tayo ay tunay na ina-apply po yung panawagan pong ito. Dahil this is a command, let brotherly love continue. Siyempre ngayon, aaralin natin yung pangalawa, pag-ibig sa mga hindi nyo kakilala. So kung meron tayong hindi kakilala dito, mahalin nyo po sila. Dahil ito po ay panawagan din sa ating lahat. Ating mahalin sila dahil sa ating relasyon na ngayon natin kay Kristo Jesus. At ito yung tuon ng ating pag-ibig. Hindi lamang ito actually pagsunod. Kung hindi ito'y pagsunod, dahil tayo ay nakatanggap ng tunay na pag-ibig sa ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. So kung Christian ka, dapat loving ka. Kasi doon malalaman kung ikaw ay tunay na follower ni Jesus Christ. Okay? Gusto mo malaman na tunay kang Christian? May evidence ito sa ating buhay ng pag-ibig sa iba. So kung hindi ka loving, baka hindi ka Christian. Kasi kailangan po, marunong po tayo na mamuhay ng may pag-ibig sa ating kapatiran at maging sa ibang mga tao. Kasi nga, even enemies, di ba? Ano daw yung dapat natin gawin sa ating enemies? Ating mahalin sila. Okay? Alam kong naisip nyo ngayon patungkol sa command na ito, na parang, okay, be hospitable, magpapatira ba ako ng ibang tao sa bahay ko? Ganyan yung magiging thinking kagad dito eh. Pero as we study it, may encourage kayo sa panawagan na ito sa atin ng ating Panginoong Diyos. So aralin po natin ngayon yung ating passage in Hebrews chapter 13 verse 2. Aralin natin siya word by word. So yung unang bahagi is do not neglect. Okay? Yung word na do not neglect, in Loanida, in Greek lexicon, sabi nga, to not recall and thus to fail to do something. To forget to neglect, or to overlook. So one passage with the same Greek word ay mababasa natin sa Luke 12, verse 6. Sabi doon, are not 5 sparrows sold for 2 pennies, and not one of them is forgotten before God. So ibig sabihin, dito ating makikita, God did not forget them, about them, at ngayon din, in context of strangers sa ating konteksto, ay hindi din dapat natin sila kalimutan o i-overlook sa ating buhay. Kasi ang Diyos, hindi kinakalimutan ng Diyos ang bawat isa eh. Din tayo din, dapat maging katulad ng ating Panginoon na hindi natin i-overlook yung mga strangers. Ay, wala akong pakialam dyan. Hindi ko naman yan ka-close. Hindi ko naman yan kakilala. So, minsan, ganun yung magiging thinking natin. Madali naman actually, kung atin titignan, na intindihin yung word na ito, pero in some way, mahirap talagang maalala. Di ba? May command to show hospitality to strangers, at pinapaalalahanan tayo na huwag mong i-overlook ito, huwag mong i-neglect ito sa buhay mo, huwag mo siyang kakalimutan, pero hindi natin talaga na aalala dahil hindi natin na gagawa. Okay? So, dito sinasabi nga, do not neglect what? To show hospitality. Okay? Yung word na hospitality in Greek, sabi nga in Loanida, to receive and show hospitality to a stranger. So, yun yung context. Ibig sabihin, I'm not showing hospitality, kung kunyari daw, I'm not showing hospitality kay Jonathan. Magkakilala na kami niyan eh. Siyempre, patitirahin ko yan sa bahay ko. Di ba? Ilang beses nang tumira sa bahay ko yan. Minang-api pa nga sa aso ko nun eh. Nakayuko ngayon, hindi makatingin eh. Joke lang yan, joke lang yan. Love ka pa rin naman, huwag ka lang magpapakita, kakagating ka naman. Kumbaga, I let people, kumbaga, it's not hospitality, it's showing love sa mga kapatiran ko. But hospitality is showing love to those who we do not have a relationship with.
Parang yung kay Pastor Paul Brown, hindi naman niya ako talaga kakilala eh. Nalaman lang niya, tumira to sa missionary house, kakilala siya ni Pastor Sean Rans, sinusuportahan niya. Sige, next time na pagpunta mo dito, doon ka sa house ko tumira. Susubukan ko talaga eh. Next year, pupunta ako. Tawagan ko siya, sabi mo sa akin, ha? Joke lang po yun. Pero ayun nga, actually encouragement po yun. So, he is applying Hebrews chapter 13 verse 2. Kasi stranger pa rin ako eh, para sa kanya. Sabi nga doon, to receive and show hospitality to a stranger, that is someone who is not regarded as a member or of the extended family or a close friend. So, when I show something good to someone here sa church, lalo na dahil kayo, sa church ko, at bahagi ng church, close tayo. Close nga ba tayong lahat? Sana, close ko naman kayo lahat, So, yun ay showing love to my brothers and sisters. Yun yung application ng Hebrews 13:1. Okay, para at least magkaroon tayo ng understanding in terms of application ng Hebrews chapter 13:1 at verse 2. Okay? To show hospitality, to receive a stranger as a guest, hospitality. Okay? In Greek, actually, wala po yung word na strangers. Yung word po na stranger ay nanggagaling dun po sa word na hospitality. Kaya dahil dito, makikita natin, ito po yung definition na dapat nating maunawaan. Sabi din sa Launida, regarding that, ulitin ko lamang, someone who is not regarded as a member of the extended family or a close friend. Hospitality is to receive a stranger as a guest. At the same time, when I was listening to Paul Brown sa kanyang teaching sa Hebrews chapter 13 verse 2, sabi niya doon, yung word na hospitality in his own explanation, and I quote, sabi niya, is to love or like strangers, to have an affection toward them, to care for them, to want to do something, to help them, to actually like having them around. Kaya gusto ko kayo mapakitaan ng pag-ibig, ng care. So yun yung actually yung parang gusto niyang i-emphasize nung kinakausap ko siya at that time. I want to take care of you, stay in my house, para ma-receive mo yung hospitality ko. So tayo ay nasa context pa rin, makikita natin in the context of love sa ating kapwa na nakatuon naman sa mga tao na hindi bahagi ng ating family. We do hospitality not with our close friends, we do it to who are strangers. Tignan natin siya ngayon in the context of the Middle Eastern culture. Kasi sa Bible, syempre iba yung application nito in our time. Hindi naman natin pwedeng i-apply yung nabasa natin sa Bible dahil syempre iba na yung konteksto natin ngayon. But in Middle Eastern culture at the Bible, mahalaga po at bahagi po ito ng kanilang pamumuhay. Biblically, it involved receiving a stranger or a sojourner in your home as an honored guest, providing the guest with food, shelter, and protection. Ito po yung culture po nila at that time at duty po na kanilang binibigyan ng kahalagahan before. Kung kunyari daw, isipin lamang po natin, meron pong mga church planter or evangelist traveling around. They're preaching the gospel as they go and they come into a city and the only place they can stay at that time in the city is a Greek culture at that time. Saan sila mag-i-stay? Kung wala silang bahay doon sa pinuntahan nila. Tawag po natin ngayon doon is inn. But in context po, during that time, yung inn before, parang siyempre isipin nyo dito, parang siguro kahit nasabihin mong one-star hotel, parang gano'n, kaya motel, parang gano'n. But in our context right now, yung inn before, in that Greek culture, ngayon sa atin is brothel. Hindi ko alam kung alam niyo yung word na brothel. Yung brothel po is parang nagtatanggap siya, inn siya, pwede kang magstay doon, parang motel, pero may mga kasamang prostitute. So, ganun yung culture before. Okay? Kaya nga kung nanonood kayo ng mga old movies na parang mga 13th century or something like that, ganun yung parang mga in before. Okay? May mga kasamang mga babae. So if they went there, kunyari daw, Christian ka, tapos evangelist ka,
there would be prostitution and like that going on around them. At syempre, parang hindi naman yata maganda na magstay yung isang kapatiran natin na Christian o isang evangelist o isang pastor to stay in that place. And most of the time, syempre, dahil mga pastor sila o kaya mga evangelist sila, mga wala po silang pera at that time. So, because syempre, persecuted yung mga Christians at that time, yung iba nawalan ng trabaho, and most of the time, wala naman pong pasweldo sila before. They were living by the giving of the people of the church, so wala talaga silang ibang option but to stay in the inn. So, wala silang gagawin, kundi tatanggapin na lang yung kanilang situation. And with that situation, makikita natin na kailangan talaga nila ng tulong ng kapwa mananampalataya. Doon ngayon papasok yung mga Christian. Okay? Kunyari daw, from Ephesus, pupunta siya kunyari ng Corinth, di ba? Kapatiran siya doon. We don't want our Christian brothers from Ephesus na pupunta sa atin dito na magstay sa ganong klaseng lugar. I-entertain natin sila kahit di natin sila ganong kakilala at patutuloyin natin sila sa ating mga tirahan. Okay? Dahil sila kapatiran sa ating Panginoon. Kaya that time, believers would open their homes. Talagang bubuksan po nila yung kanilang mga tahanan. Parang they would let them come in, stay with them, bibigay nila yung best room para sa kanila, papakainin sila, ipoprovide din yung finances na kanilang mga pangangailangan at that time, bago sila umalis, bibigyan sila ng pera para at least makapag-continue sila sa kanilang ginagawa, especially in sharing the gospel. Also, in Bible times, they do hospitality dahil marami sa kanila because of persecution ay nadi-displace. Siguro, alam niyo yung sa 1 Peter, kung saan yung dispersion, dahil nga yung mga Christians at that time persecuted, pinapalaya sila sa city nila. So, syempre ngayon, dahil pinalaya sila sa kanilang mga cities, wala silang titirhan. So, siguro, lilipat sila sa another city. Kung kunyari doon, nasa Thessalonica sila, lilipat sila sa ibang lugar ulit. Kailangan ng tulong actually ng mga kapatiran na sila ay patirahin, pansamantala sa kanilang tahanan at tulungan sila sa kanilang sitwasyon. So, makikita natin yung picture, kung bakit ganoon yung hospitality before, na parang hindi na natin nakikita ngayon. Di ba? Okay? Although, actually, sa US nga, ganun sila nung una kong visit din at pag-attend ko sa Shepherd's Conference, dahil sa Grace Community Church, yung church ng Grace Community, in-announce ito, o kung sino yung mga may open houses sa inyo who would like to serve sa mga guests natin from other countries, you can open your home for them. Kaya, siyempre, Pilipina naman yung isang nag-ano sa amin. At that time, sige, kung sino yung mga Pilipino, pwede ko silang i-invite o patirahin sa aming tahanan. So, ito po yung kanilang sitwasyon. Okay? Dito pumapasok po yung hospitality sa mga buhay po ng mga Christian at that time. Ang kanilang paanyaya sa mga kapatiran ay ito. Come live with us as long as you need. My home is yours. It belongs to God anyway. And that's hospitality. Kasi tinitignan nila, hindi ko naman to bahay When what I spend for you is not even my money. Dahil galing din ito sa ating Panginoon. Kaya naman, actually, in the Bible, napakahalaga po ng hospitality. So, titignan po natin ngayon in the scripture, yung panawagan po at example ng hospitality. At makikita po natin na marami palang panawagan at the same time na naging example sa Bible regarding hospitality. Siguro simulan po natin, which is, siguro, if you have read Genesis, yung story po ni Abraham sa Genesis chapter 18. Okay, nag-receive siya dito ng 3 guests. So, ating basahin po ito. You can go to your Bibles at go with me. And as I read it, Genesis 18 verses 1 up to verse 8. Sabi dito, and the Lord appeared to him. So, Genesis 18 po ito. And the Lord appeared to him by the oaks of Mamre. So, ang Diyos to na nagpakita sa kanya as he sat at the door of his tent in the heat of the day. So, si Abraham, nandun daw siya sa pintuan ng kanyang tent during the time na mainit. Siguro yung mainit, madali nyo mapicture. Kahapon lang yun nung isang araw. So at the heat of the day, nandun siya. Siguro nagpapalamig din si Abraham sa labas ng kanyang tent. So he lifted his eyes and looked, and behold, 3 men were standing in front of him,
When he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the earth. And said, "Oh Lord," kita niyo yung pag-address ni Abraham, doon sa tatlong taong ito, na hindi naman niya kilala. "Oh Lord." So makikita mo yung kanyang heart na servant heart. I'm here to serve you. "If I have found favor in your sight, do not pass by your servant." Yun yung kanyang sinabi. Parang wag mo lang akong, kumbaga nandito na naman kayo, hayaan nyo kung paglingkuran ko kayo. Grabe yung heart ni Abraham, Okay? "Let a little water be brought and wash your feet and rest yourselves under the tree, while I bring a morsel of bread, that you may refresh yourselves, and after that you may pass on, since you have come to your servant." So they said, "Do as you have said." And Abraham went quickly into the tent to Sarah and said, "Quick, 3 seahs of fine flour, knead it and make cakes." So pinagawa niya kagad yung asawa niya ng cake. Siguro kung panahon natin, paano gagawa ng cake yun? Sino ba yung tatlong yan? Di ba? Pero siyempre, dahil at that context, at that time, si Sarah is submitted to Abraham, ginawa niya yung cake na yun. And Abraham ran to the herd and took a calf. So hindi lang cake, pinatay niya pa yung isang calf. Okay? Tender and good, and gave it to a young man who prepared it quickly. Then he took curds and milk and the calf that he had prepared and set it before them, and he stood by them under the tree while they ate. Hospitality. Galing, So, minsan yung story po na ito na nineglect natin, okay, ganda, okay. But that is showing hospitality. Yun yung kung gusto nyo magkaroon ng picture about hospitality, maganda makita po natin kung ano po yung ginawa dito ni Abraham during that time. Okay? In Genesis 19, dito din kinuha nung sinabi actually nung Hebrews chapter 13:2 regarding angels. Okay, dito siya nanggagaling. Diba, sabi ko nga sa inyo, yung writer ng Hebrews, magaling siya sa Old Testament. Marami siyang mga binabanggit. So dito siya nanggagaling. Kasi sinabi nga, hindi nyo alam, baka yung ini-entertain ninyo are angels. Okay, pwede din naman talaga. Hindi natin alam ngayon kung baka nga lang dito sa atin, ang katabi ninyo, si Manang. Diba? Pero at least napaglilingkuran nyo si Manang in some way. Pero yun nga, it can happen, we do not know, but in our own context, we are not to neglect to help others dahil yun ay magiging blessing sa iba. Okay? Hindi natin isipin, baka angel ito. Siyempre, hindi naman tayo ganun, paano kung demonyo pala yun? Okay? Pero yun nga, kailangan lang natin makita, when we help others, it's not just because baka angel sila. Pero yung heart natin is because we want to bless other people. Kaya ganun din actually yung ginawa ni Lot. Okay, si Lot, ilala niyo yung asawa ni Lot, alala ko tuloy ito kagabi. Sabi ni Pastor Bob, si Lot. Okay. So Genesis 19 verses 1 to 3. Sabi dito, "The 2 angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them and bowed himself with his face to the earth." Ganun din, di ba? Servanthood, to serve. And said, "My lords," yung tawag ulit, katulad ni Abraham, "please turn aside to your servant's house. Punta ka muna dito sa aming bahay and spend the night and wash your feet. Then you may rise up early and go on your way." Kasi gabi na po that time. They said, "No, we will spend the night in the town square." Siguro dahil alam ni Lot na yung mga tao sa Sodom, siyempre tayo alam natin ngayon, Sodom, pag sinabing Sodom, di ba parang magandang lugar yun, Mababait ang tao, alam mo, parang i-entertain talaga tayo, hindi ka gagawa ng masama. So, ano sa mga Sodomites? Pero siyempre, in our time, alam natin ng Sodom, masasama. Diba? So, kaya siguro pinipress ni Lot at that time, huwag kayong magstay sa town square, pumasok ka sa bahay namin dahil kilala ko yung mga tao dito. Okay, kaya nga dito sabi niya, verse 3, "But he pressed them strongly, so they turned aside to him and entered his house, and he made them a feast." Sipin nyo na lang yan, hindi siya pinakain ng pansit canton, tsaka ng itlog. Okay, may Lucky Me pa ako dito, kahit tayo Lucky Me. Hindi, it was a feast. Okay, parang kay Abraham, may calf na ni-ready, may cake na ni-ready. Okay? And bake unleavened bread, and they ate.
Okay? So dito alam ni Lot ang ugali ng mga taong kasama niya. Siyempre, Sodom nga naman yun. Kaya makikita natin, pagdating sa verse 4, hindi ko na sinama po ito, makikita natin kaagad ang kasamaan actually ng mga tao sa lugar na yun. Nagpunta na yung mga tao, verse 4, at kumakatok sila, palabasin mo yung mga guest mo dyan. Di ba? So, ganun yung ipinakita na hospitality ni Lot sa mga taong ito. Okay? Siyempre, baka isipin nyo, no? 2 angels came to Sodom. Baka akala nyo may pakpak. Hindi, tao po sila. Okay? They look like people pa rin naman. Baka isipin nyo may halo. Ay, angel! Nakaputi! Okay, buti hindi pinagkamala na white lady o kaya mga multo ito. Pero they were regular people na angel na naging tao na kanyang in-entertain. Okay? So si Abraham, ating makikita, nagpakita ng hospitality. Mas na-picture natin ngayon kung ano yung hospitality and how we are to show hospitality sa ating makakasalamuha ngayon. Si Lot din, ganito yung kanyang ipinakita. So ito yung picture. Susunod, makikita natin in the New Testament, ito po ay mga commands na dapat daw natin gawin bilang mga Kristiyano. So, syempre ngayon, naging Christian na ako, Brother Jay. Ano yung mga bagay na dapat kong gawin bilang isang mananampalataya? Ano yung dapat kong maging application? Okay? Romans 12, 9 to 13, alam natin, Romans 1 to 11, mga truths ito, doctrines. Then pagdating ng chapter 12 ng Romans, application. Dahil sunod-sunod na yung mga imperatives dito. Sabi nga, in Romans 12, 9 to 13, sinama ko na yung 9 and 12, dahil 13 yung pinaka-main point, pero maganda makita natin yung context. Let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good, love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor, do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Naaral na natin to before, no? Pero sana naalala nyo pa. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Verse 13, ito yung context. Contribute to the needs of the saints and seek. Hanapin nyo na makagawa kayo, may apply ninyo, sa buhay ninyo, maging tunay sa inyong buhay, yung hospitality. And seek to show hospitality. Siguro tingnan natin ito sa Filipino Standard Version, yung verse 13. Hindi ko lang kung nasama ko yun dito. Meron ba yun? Sabi dito, tulungan ninyo ang mga kapatid na nangangailangan, buksan ng inyong mga tahanan sa mga dayuhan. Okay, pwede natin makuha dito yung context ng mga kapwa mananampalataya na, alam mo yun, from other places na nagpupunta dito. Kunyari daw, meron tayong kakilala from church from Baguio. Pupunta sila dito. Maybe we can offer our house sa kanila. Maybe you can stay in our house kung attend kayo, like next year, magkakaroon tayo ng conference, yung ibang mga pupunta from other places, maybe we can invite them in our house. Siguro naalala nyo, naalala ko pa yun, ewan kung maalala ninyo yun, dahil baka mas magaling yung memory ko sa inyo. Nag-entertain kayo, di ba? Dati from people, di ko alam kung saan, di ko din naalala. From another church, nung nagkaroon ng biblical counseling si Wayne Mack, pinatira niya dito sa house, dito sa church. Di ba, naalala niyo yun? Alam ko, ang balita ko pa nga nung kay Pastor Kaloy, pinaayos niya pa yung CR, pinalitan niya yata yung mga fixtures sa CR, tapos dito niya sila pinatira. Around, di ko alam kung 10 ba yun sila? From Cebu ba yun or from Davao? From Cebu, no? from Living Word. Dalawa lang ba sila? Dalawang church. Ayun, siguro, yun, first and last, ano? Yun nga eh. So, ngayon, let us seek. Kung kunyari daw, may mga kapatiran tayo from other churches, nakilala naman natin from CCM Church, let us also offer our house, o kaya yung ating church, for them to stay. Kasi mahalaga po yun. We are to seek to show hospitality. Matthew 25, verse 35. Maging ang ating Panginoong Jesus, sabi niya dito, for I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. Kasi sabi ni Jesus Christ, kung ano yung gagawin nyo sa inyong mga kapatiran, ay parang ginawa mo na rin sa akin. And that is an application na dito tinatanaw at kinikilala ng ating Panginoon yung kahalagahan
ng ating pagtulong sa mga tao na hindi natin kilala. So, ibig sabihin, when we show love doon sa mga kapatiran natin at in-entertain natin sila, ginagawa din natin yon kay Kristo Jesus. Dahil ito daw ay palatandaan kung ikaw ay tunay na ligtas o bahagi ng kanyang kaharian. Sabi kasi sa verse 34, before 35, sabi sa verse 34, then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Okay? At bahagi po ito na kanilang ginawa. Ano yung ginawa namin? Bahagi kayo na dahil ito yung inyong mga ginagawa. So, Christians, tayo, we are to do hospitality. Another passage is 1 Timothy chapter 3, verse 2. Sabi dito, ito yung qualification ng isang elder. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable. Ano yung sabi doon? Hospitable. So, bahagi siya. If you are an elder, pastor, dapat ina-apply mo ito. Ito yung nakikita ni Pastor Paul Brown. Kaya niya ino-offer yung kanyang house sa akin dahil gusto niyang i-apply yung command dito na part ng requirement ng isang pastor, being hospitable. Okay, 1 Timothy chapter 5, verse 9 to 10. Ito naman para sa mga widow. Okay, no? Medyo marami tayong widow dito. Okay, let a widow be enrolled if she is not less than 60 years of age. Having been the wife of one husband and having a reputation for good works, if she has brought up children, has shown hospitality. So, ibig sabihin, bahagi ng magandang pamumuhay ng isang Kristiyano, bilang isang widow, siya ay namuhay din na tunay na nag-a-accept ng ibang mga tao sa kanyang tahanan. Sabi nga, has washed the feet of the saints, has cared for the afflicted, and has devoted herself to every good work. So part ng requirement na maging bahagi siya ng list ng mga widows sa church ay hospitality. Okay, so yung mga widows, patirahin niyo ako ngayon sa bahay ninyo. Okay, dapat pag nandito ako, hindi niyo ako hayaan matulog dun sa office ko lang. Katabi si Koki. Okay? So, joke lamang po yun. Hindi naman ako stranger eh. But you are to open your house. Mga babae din, hindi naman lalaki, no? Widow ka mag-isa ka sa bahay, tulog ka parang pangit tignan, ano? Pero kumbaga, siyempre, babae, from another church, sister, wala kang ano. Okay, mamaya, sasagutin ko, paano kung wala naman akong place talaga na pwede siyang patirahin? Mamaya, sagutin ko yung question na yun. Okay? 1 Peter chapter 4 verse 9. Show hospitality to one another without grumbling. Ayan na. Nagiging iba na, no? Yung iba naman, siyempre, bakit kaya ito naging command? Without grumbling. Dahil maaari na sila at that time, dahil mas ina-apply kasi yun eh. Before, yung hospitality, nagpapatulog sila, tumatanggap sila ng mga strangers. Ang problema, maaring ina-apply nila yung hospitality na command, pero puro naman sila ng reklamo. Okay? Tumira nga. Tumira yan sa amin. Ako, grabe. Ang dumi-dumi. Okay? Hindi man lang tumulong maglinis. O kaya maghugas, kumain lang, iniwan lang dun sa lamesa. Tapos kinain pa yung ice cream ko sa ref. Akin yun, may pangalan, no? Jairus. Alam mo yung parang magreklamo ka, nagpatira ka nga, pag alis naman, sama naman ang loob mo, ang dami mong i-chismis mo ba sa ibang tao. Okay, kaya nga dito sinasabi ng writer ni Apostle Peter, do hospitality without grumbling. Kailangan love. Ano man yung kanyang gawin, ano man yung kanyang iwan, o kaya kung ano man yung kanyang character, ang importante, ikaw, sumusunod sa Panginoon at pinapakita mo yung character ni Jesus Christ. You are to show love and understanding. Okay? We can do this without grumbling by going back to the gospel. Ikaw kaya, Brother Jay, tumira yung taong yun sa hindi ka ba magagalit? Hindi. Ang point dito, magandang makita natin yung context ng tinuturuan nung writer ng Hebrews, hindi, nakakilala na kayo kay Jesus Christ eh.
Then you go back to the gospel, reminding ourselves kung sino na tayo ngayon sa harapan ng ating Panginoon. Tayo din, kung ating titignan, tayo ay malayo sa ating Panginoong Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Tayo din, in a lot of ways, nagrebelde sa ating Panginoong Diyos. Pero despite doon sa ating mga kasalanan, ano yung pinakita pa rin ng ating Panginoong Diyos sa atin? Love pa rin, di ba? Patience pa rin, understanding pa rin. Hindi si God yung parang tamang, tigas ng ulo nga to, pitikin ko nga to para mamatay na. Hindi ganun si God eh. Despite of our rebellion, despite of our sinfulness, the Lord continues to show love. So ganun din yung sinasabi sa atin dito, without grumbling. Ano man yung character ng taong ito, ikaw, perfecto ka ba? Di ba, nung ikaw ba'y tumira dito sa lugar na ito, ay oo, inayos ko pa nga, pinapinturahan ko pa yung bahay niya eh. Yabang pa, no? Pero ang point doon is not yung character ng tao, yung character mo as you admit these people sa iyong tahanan. Kailangan masalamin yung karakter ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Okay, malinaw yon? Mahalaga that if we're going to do hospitality, walang grumbling. Okay, parang sobra naman to, inuwi pa yung yung mangga ko. Nandun sa may lamesa ko. Hayaan mo na, okay na yun. Kung inuwi man niya yung mangga o yung chocolate mo dun sa ref. Siyempre, hindi natin iisipin na yun. Ang importanteng maisip lang natin, magawa natin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Okay, ito magandang passage ito. Nung una kong basa ng Hebrews 13 ito kagad yung naisip kong passage. 3 John verses 5 to 8. Okay, basahin ko lamang, 3 John 5 to 8. Beloved, it is a faithful thing you do in all your efforts for these brothers, strangers as they are, who testified to your love before the church, who will do well to send them on their journey in a manner worthy of God. For they have gone out for the sake of the name, accepting nothing from the Gentiles. Therefore, we ought to support people like this, that we may be fellow workers for the truth. Dito binibigyan ng commendation naman ni Apostle John yung church na kanyang sinulatan sa kanilang pagpapakita ng pag-ibig sa mga strangers. So, ibig sabihin, itong mga taong ito, nagtanggap ng mga tao, mga fellow workers for the truth. At the same time, makikita natin dito, you will do well to send them on their journey in a manner worthy of God. Ibig sabihin talagang, bago sila umalis, provide nila yung kanyang mga pangangailangan. Kumbaga, worthy of God eh. Mga workers ito eh. Kunyari daw, pumunta ito, parang what we experience doon sa mga nagtanggap sa amin during the time of stay ko, nung sila, Sister Jing Schubert, kalimutan ko lang yung husband niya kasi namatay na yung husband niya, talagang well-provided kami. Yung isang ang kasama ko na taga-hierarch din, parang gusto ko yata ng lamb. That evening, lamb yung dinner nila. Sabi ko, ba't lang kayo na gano'n? May dinner ako sa labas ng iba. Nag-lamb daw sila at that time. Tapos, nag-offer pa si Sister Jing, nakakita na ba kayo ng snow? So, hindi pa. May snow doon sa mountain. May mountain cap pa doon. Mayroon pang snow doon. Pumunta pa sila doon. So, they travel pa doon. Kita ko yung mga kasama ko sa hierarch. May mga nagbabatuhan pa sila ng bloke pala, ng snow. Parang ang sakit doon, So, in a lot of ways, na-provide yung mga pangangailangan nilang lahat. Not only that, parang kami, dun sa missionary house, well-provided kami doon. Nag-iisip nga ako dahil wala akong dalang towel, may towel doon. Lahat ng hahanapin namin, nandun na doon sa place na aming pinag-stayan. So, ganito yung ginawa actually ng mga kapatiran doon sa church na sinulatan ni Apostle John. Pero makikita natin, hindi lahat ganon. Kasi meron warning si Apostle John doon sa verse 11, Beloved, do not imitate evil, but imitate good. Whoever does good is from God. Whoever does evil has not seen God. Hindi ko yata nasama yung isang passage
Dito, pero hanapin ko lamang po, sa 3 John. Tapos sinabi niya dito, ayun, hindi ko nga nasama. Verse 12, parang, wait lang Ayun. Meron warning, verse 11 kagad yun na ibigay ko. Sa verse 9, sabi dito, hindi lahat ng mga kapatiran nagpakita ng hospitality. Verse 9 sabi, I have written something to the church, but Diotrephes, who likes to put himself first, does not acknowledge our authority. So if I come, I will bring up that he is doing what he is doing, talking wicked nonsense against us, and not content with that, he refuses to welcome the brothers, and also stops those who want to put themselves out of the church. So may example then actually from this good church na isang tao na hindi ginagawa yon, which is Diotrephes. Ayaw niya, huwag mong tatanggapin yung mga taong yan. Papalayasin niya pa actually yung mga workers of the truth. And dito, kaya nga sinabi dito sa verse 11, do not imitate evil, but imitate good. So may magandang ipinapakita yung church. Meron din isang tao, hindi nagpapakita ng maganda, which is evil, huwag mong gagayahin yun. Sinasabi dito ni Apostle John. Kundi gawin ninyo kung ano yung maganda, dahil ito'y makakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. So maganda na makita po natin na meron pong paalala sa atin dito. Kaya huwag tayong maging madamot, kundi tumulong tayo sa lahat. Okay, lastly, in verse 13, chapter 13 of Hebrews, verse 16, sabi dito, which we will be studying in time, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. In extension, in applying hospitality, tayo ay tinawag ng writer ng Hebrews din na gumawa tayo palagi ng mabuti sa ating kapwa. Magbahagi, tumulong, magbigay tayo sa mga nangangailangan, dahil ang lahat din naman ng meron tayo, kanino ito nang galing? Lahat ng pwede nating i-share? It is from God, sa ating Panginoon. Ang ating bahay, kanino galing yung ating bahay? Ako, nagtrabaho ko dyan. Di ba hindi? It's actually from God, sa ating Panginoon. Kaya gamitin din natin ang ating tahanan para sa ibang mga kapatiran. Kaya in application, at yung problem sa atin, ngayon iaano natin, in the Bible, ito yung situation. Maganda yung kanilang example. Paano nga ngayon natin ito mai-apply sa ating buhay? Kung ating titignan yung problema, bakit nga ba mahirap itong maalala na magpakita ng hospitality sa strangers? Kasi parang ngayon, kung ating titignan, ang ganda ang ganda naman ng mga story sa Bible, nakaka-encourage. Pero in truth, ang hirap naman yan, Brother Jay. Okay, bibigyan ko ng context para may problem ng context at sasabihin ko din at the same time yung biblical application. Okay, context. We do hospitality in our time. In our context, syempre iba yung dating context, hindi mo magagawa lahat yun ngayon. In our time, to those we know who are Christians. Okay, hindi naman porket may naglalakad dyan, wala kang bahay. Tuloy ka. Hindi mo pwedeng gawin yun. Baka mamaya, patayin ka pa noon, di ba? Lalo na in our time and age, iba na yung konteksto ngayon. Okay? We don't invite random people. Baka mamaya kasi lumabas kayo dito sa church natin. Ako, yung bahay ko sa Panginoon to. Naglalakad kayo pa uwi. Kaya, tara, sama ka sa akin. Bukas sa bahay ko tumira. O kaya, may mga pulubi dyan. Tara, lahat na lang kayo. Doon kayo sa amin. Hindi po ganun. No? It's not that way. Okay? We do hospitality in our times to those who are Christians. We do hospitality in opening our homes to those who are Christians with an endorsement of someone also we know. Okay? Para maging tama tayo, Kasi baka mamaya, sabi niya, Christian ako. Kanina lang. Tingin ko, nag-aral ka ng Hebrews 13 to. Dapat ngayon, maging hospitable ka sa akin. So, hindi po gano'n. Siyempre, kailangan po ng endorsement. Okay? So, we help random strangers, okay? In application naman for random strangers in different ways.
Siyempre, may mga random strangers din na ibinibigay ang ating Panginoon sa atin from time to time. Siguro yung mga namamalimos. Di ba? Hindi mo naman din sila parang itataboy kaagad, but you are to give food. Naalala ko yung preaching ni Paul Brown dito sa passage na ito. May namamalimos daw sa kanya sa labas ng restaurant at naghihingi ng pera. Normally, sabi niya nga, we would think na kapag binigyan mo to ng pera, gagamitin for vices, pag-inom o kaya pang-drugs. So, ang ginawa daw niya, sabi ni Paul Brown, in-invite niya ngayon sa loob ng restaurant yung namamalimos na ito. Bata pa around 18 or 19 yata yung pagkakabanggit niya doon sa kanyang story. Pinaupo niya sa tabi niya, tapos binigay yung menu, tapos ang pinili yung pinakamahal. Sabi nga ni Paul Brown, nung nakita niyang in-order yung pinakamahal, medyo nahirapan daw siya talaga. Pero nag-pray lang siya. And then sabi niya, ang purpose ko naman is to help random people. So, nung naibigay yung pagkain, sabi niya, kainin ko na lang to sa labas. Sabi niya, no, you stay here, you talk to us. So, syempre, yung purpose niya is to share the gospel. So, shinera niya ng gospel, nakilala niya yung tao. So, we can do that. Okay, we can do that. Pero kilalanin nyo din muna. Baka mamaya, bigla kang tutukan kung may kutsilyo ka. Magiging maingat tayo. Okay? From time to time, you can help other people by giving food. Okay? Giving food. O kaya giving right directions. Alam niyo yan, may mga naliligaw. Hindi katulad na ginagawa ng mga unbelievers. Naalala ko yun na may napadaanan kami, naliligaw kami. Saan po yung imbis na dito, ay doon! Sabi ko, mga tao talaga. Baka kayo ginagawa niyo yun, ha? Ibinibigay niyo yung ibang direction. Okay, showing compassion if you see them in need. Kunyari daw, na-aksidente, nadapa. Okay, tulungan niyo naman, hindi nataba dyan sa tabi ninyo. Bahala ka dyan. You help. Okay, random strangers. Ito, actually, naalala ko yung mama ko sa Trinoma. Silang dalawa nung ate ko. Hindi ko kasama noon dahil parang sinasamahan ko yata si James somewhere. Hindi nakita nung ate ko, pababa sila, may isang step pa. Ngayon, buti na lang, parang naalalayan ng konti ng ate ko yung mama ko, pero parang silang tumumba. Eh yung mga tao, hindi naman sila yung parang, alam mo yun, baliwala. Lahat nagtulungan talaga. Mga unbelievers pa to, no? Sana tayong mga Christians, we show random strangers help pag natumba sila, nahihilo sila, o kaya kung ano man yung nangyayari sa kanila. Okay? When they are facing trouble, okay, na kailangan nila ng tulong. Kaya, kunyari daw, estudyante ka, nandun ka sa school, Christian ka, tapos nakikita mo yung isa na nag-i-enroll na hindi alam yung gagawin, bahala ka dyan. Hindi! You help! Di ba? Yung estudyante na yon na hindi marunong mag-enroll, tulungan mo. Hindi yung, ako nga, nahirapan, walang tumulong sa akin. Hindi gano'n. Yung parang kanya-kanya to. Baka unahan mo pa ako dun sa block na yan. Ako pa yung masaran. Di ba? Hindi. We help. As much as possible, we are to open ourselves na mag-serve sa ating kapwa. Okay? Kaya sa mga kasama ninyo sa work. Okay? Mga bago doon. Hindi ninyo sila yung parang hahayaan lamang. You show love by helping them out. Helping the elderly. Kunyari daw, may matanda. Tatawid sa kalsada. Ay, nagmamadali na ako eh. Paala ka dyan, masagasaan ka na lang dyan. May iba naman papadala si God. Gracious si God. Malay mo, ikaw na nga yung binigyan ng, alam mo yun, yung opportunity to see yung need ng matandang yun. Tapos ayaw mo pang tulungan. Okay? Help them with their grocery. Alam mo yun, bigat na, aakyat ng jeep, kunyari. Ano, bilis naman, Nay! Bilis, babahati mo kagad! No, you help them. As much, kaya seek to show hospitality. Seek to show help doon sa mga strangers. Nakukuha nyo? Kasi baka maging opportunity ito in sharing the gospel. Okay? So, balikan ko ulit yung question. Bakit mahirap itong maalala na magpakita ng hospitality sa strangers? Number 1, dahil tayo ay likas na, ano nakasulat? Makasarili. Okay, selfish kasi tayo. Kaya ayaw natin. Hindi natin ina-apply yung Philippians chapter 2, verses 3 to 5. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. Di ba? Ako,
naka-Amerikana pa naman ako ngayon, tapos gusto mo akong magbuhat ng grocery ng matandang to? We are to seek for other people's help na kailangan nila ng tulong. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others, having this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. So, isang problema natin ay makasarili tayo. At iniisip lang natin madalas ang ating kapakanan. Okay? In application, para sa ating mga Christian, ating magagawa ang kautusan to do hospitality ay dahil lamang din sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Okay? Dahil tayo ay isa na kay Kristo. So, i-remind nyo yung sarili nyo palagi, teka lang, isa na ako kay Christ. Sabi nga, have this mind, katulad ng kay Christ. So, yung pag-iisip ko, katulad ng pag-iisip na ni Kristo Jesus, hindi na pag-iisip nung dating ako. Kung ano yung gagawin ni Kristo na maganda para sa kapwa, yun yung aking prioridad. Tutulungan ko itong mga taong ito dahil ito yung nais ng Panginoon, dahil ako'y naligtas na, ako'y isa na kay Kristo Jesus. Inyong aalalahanin na hindi ang inyong sarili, kundi ang ibang tao na. Okay? So, mahalaga na i-apply natin ito, babalikan natin yung gospel, papalalahanan natin ang ating sarili na tayo ay isa na kay Kristo at i-apply natin yung Philippians chapter 2 verses 3 to 5. Okay? Kung nahihirapan ka na magawa ito, na wala namang hindrance or anything, minsan kasi talagang ayaw mo lang, mag-repent ka. Alam mo yon, yung pwede ka naman talagang tumulong, pero ayaw mo, repent. Lord, parang hindi po ako nagpakita ng love. Hindi ako nagpakita ng hospitality to other people. Lord, forgive me and help me, Lord God, next time na meron po kayong ilalagay na tao in my situation, Lord, help me, Lord, na mapakitaan siya ng hospitality. Ako, maraming mga situation na gano'n, parang hindi ako yata naging helpful. Parang hindi yata ako nagpakita ng love. So, I would repent. Pag may ibang opportunity, by God's grace, I do what God wants me to do. Sana lahat tayo gano'n. Especially ngayon, dahil inaaral na natin ito, no? So, kasalanan pala na kapag kami binigay si God na situation sa atin na hindi tayo tumutulong sa strangers na alam naman natin na may kapasidad tayo na pwede nating magawa. Kasi command to as a Christian, we are to show love to strangers. Hindi lamang yon na makasarili tayo, siguro may nakagawian tayo sa ating panahon na do not talk to, diba? Mga iniisip ko, sabi ko, bakit kaya? Kasi nga, meron tayong thinking na kapag strangers, mandurugas, di ba? So, yan yung madalas na pinapayo ko kay James. Sabi ko, James, pagkasabi ko kay James na, you go to the grocery, do not talk to strangers. Kasi meron mga tao talagang lumalapit Maraming mga masasamang loob na gagawin ito. Okay? Siyempre, kung siya ay mag-isa at bata, okay lang naman ipayo yun. Meron kasi tayong takot sa tao na hindi natin kilala sila at baka gumawa sila ng masama sa atin. Siguro dahil na rin sa mga nababalitaan natin sa news o kwento ng iba na hindi maganda yung naging resulta. Okay? Sa ating mga anak na bata pa, we are to remind them itong bagay nito. Pero kapag tayo nag-grow na, nagmamature na tayo at marunong na tayo mag-discern, ituro din naman natin sa kanila na you are to okay lang na makausap mo yung ibang mga strangers. Wala naman pong masama doon Pero you have to be discerning. Okay? May wisdom na. Marunong ka naman siguro tumingin ng isang tao na kung tingin mong mukhang lulukuhin ka o gagantyuhin ka nito at may plano na hindi maganda. Katulad kunyari, naalala ko yung daddy ni Del. Kasi mas malakas pa si daddy nun Naiwan namin siya sa unit namin, tapos gusto niyang pumunta ng High-Rock. May walking distance yung bahay namin, di ba, to High-Rock. So naglakad siya, doon sa Timog area, at habang naglalakad siya, may lumapit na isang babae. Sir, ganyan. Kinausap si daddy. Tapos, sakay po kayo dito sa kotse. So, syempre, obvious naman, buti na nga lang si daddy, hindi naman siya sumakay doon sa kotse na yon. Yun yung mga obvious. Siguro, marunong naman kayong, parasakay ba naman kayo sa kotse. So, yun yung mga ganong bagay, kailangan yung gawin, marunong ka nang mag-isip siguro ng tama kapag manloloko ito. Sorry, I don't have time for that. Then, takbo ka agad na mabilis. Joke lang po yun. Pero layuan mo na kagad. Alam mo naman yung iba na nag-offer ng hindi maganda or gagawa ng masama.
pwede mong layuan yung mga yon. Hindi naman masama. Pero kapag alam mo naman, mukhang sincere naman siya at meron lang talagang itatanong or kailangan ng tulong, you can also spend time. Pero kapag napansin mo na parang, niloloko na ako na ito, layuan mo na kagad yung taong yun. Okay? Another problem is hindi lamang dahil we don't talk to strangers, hindi lang tayo talaga minsan trusting. May mga tao talagang hindi trusting. Okay? Maging Christian. Most of us would only do it dahil kilala natin at alam natin in some ways na sigurado tayo sa kanila. In short, maraming mga Christian, sigurista. Kaya ayaw nilang pumasok sa sitwasyon na magkakaroon sila ng alanganin na bagay. Okay? Parang sasabihin ng iba, better to be safe than sorry. Okay? But in times, you are also called to trust people. Kailangan din natin magtiwala. Pero may discerning din itong kasama. Okay? Dapat marunong din tayo din mag-discern. Lalo na kung yung taong yun, may endorsement din naman ng ating kapatiran na mukhang okay din naman talaga. It doesn't mean na may endorsement, magiging okay palagi. Kasi minsan kahit may endorsement, nagkakaproblema pa rin. Pero yun nga, we are still to show love. Huwag naman parang yung buong buhay mo wala ka ng pinagkatiwalaan. Huwag naman ganon. Magtiwala naman kayo sa ibang tao. Okay? Learn to trust by trusting God. Okay? Yun yung trust natin. Lord, alam ko naman, di mo ako pababayaan, so I will trust you, so I will trust this person. Dahil, syempre, baka may plano ang ating Panginoon doon sa sitwasyon na yon na magamit tayo para maging blessing sa ibang tao. I remember, naging experience ko ito, di ko alam kung kilala niyo si Pastor Nur Malak sa Camiguin. Hindi kami actually before magkakilala, nakita ko lang siya one time sa High Rock before, at inintroduce siya sa akin ni Sister Joanne Kabutahe. Okay, kasi in-endorse siya sa akin, pinakilala siya sa akin ni Sister Joanne kasi ginagawa ni Sister Joanne yung hospitality. Kasi si Pastor Nur is from Camiguin, pupunta siya ng Manila, wala siyang ma-stayan, ino-offer niya yung kanyang house kay Pastor Nur. So, doon siya nag-i-stay pag nasa Manila siya. So, sabi ko kay Sister Joanne, pupunta ako ng Camiguin. Ito, si Pastor Nur, ganyan-ganyan. So, napagkwentuhan lang namin yun. And si Pastor Nur din naman, because naka-experience siya ng hospitality sa High Rock, nung nagpunta din kami ni Del, actually, hindi niya ako kilala eh. Hindi niya actually maalala na yung mukha ko. Pero, binessage lang siya. Tapos, pagdating namin ng Camiguin, siya pa yung nagsundo sa amin, may sasakyan. Tapos, dinala kami sa tahanan niya. Doon kami nagstay sa bahay dahil hindi kami familiar pa doon sa place. Tapos, pinatira pa kami doon sa bedroom niya. Alam mo yan, hospitality. Okay? May trust sa akin kahit hindi niya ako kakilala at that time dahil nakilala naman ako ni Sister Joanne at nasabi siguro alam din niya at that time na pastor din ako. So, trusting. Dapat matuto din po tayo na magtiwala. And lastly, siguro isa pa, o dalawa pa, yung ibang reason is they don't do hospitality dahil busy sila. Ayaw nilang maabala or personal discomfort. Okay? Parang sa iba kasi, ang hassle naman. Papatira ako sa bahay. Di ba? Parang mahirap talaga yun. Mag-ready pa ako ng bahay ko, lilinisin ko pa yung kwarto, maghanda pa ako ng pagkain nila. So, minsan, pagka sinabi ng hospitality, ayoko. Kasi mabigat na responsibility ito. Pero kami, actually, yung kay Sister Jing Schubert sa US, 4 o 5 yata kaming tumira sa bahay nila. Alam mo yun? I-entertain kaming 5 na SC or pastoral staff at that time. Pero I know na mahirap mag-entertain at that time dahil pagda-drive pa kami, yung travel time namin from their house to Grace Community Church is about an hour. So malayo. Kapag sinabi mo sa US na 1 hour, malayo yun. So, ang layo ng bahay niya, hahatid kami noon, susunduin kami noon pag ending na ng pagtapos namin, hatid sundo kami, papakainin kami pag nandun kami sa bahay, pag-ready kami ng breakfast para pagdating namin sa Shepherd's, at least may laman ng konti yun siya namin, hindi kami gutom. Mahirap talaga. Okay? Pero siguro dahil capable naman sila, malaki yung kanilang tahanan, and they have a big heart to serve us and give us help doon sa mga needs namin. So, may personal discomfort, pero okay lang yun. Hindi, ano lang naman yun eh, 5 days lang yata kami nagstay. So, 5 days of, alam mo yun, love. Hindi po mahabang panahon yun. Hindi naman yung 1 year, na so, 5 days lang yun. Ako nga, 3 days lang yata ako nagstay sa house niya.
At that time, so minsan personal discomfort, okay lang po na may discomfort. Okay lang dahil Jesus Christ suffered for us eh. So it's a call for us to suffer. And lastly, lack of funds or resources. Naku, Brother Jay, wala akong pera. Gusto ko sanang tumulong. Wala akong extra budget to help others. Wala akong house na pwede ko silang ma-entertain. Okay? We may not have the funds to help others, but we can also ask other brethren to help those we know who needs help. Siyempre dito may makakakilala naman tayo sa church natin na baka sa inyo, kunyari na mag-announce ako, o may mga darating from Davao, maybe you can help them out. Sino sa inyong gusto mag-open ng house sa inyo? So, pwede kong tanungin. Hindi ko kaya, baka kayo pwede. Parang ganoon. So, as a church, what we can do doon sa ating mga natutunan ngayong umagang ito, tulong-tulong tayo. Kunyari, yung isa may bahay, siya magpapatira doon, may spare room siya. Yung isa naman, ako may pera naman ako siguro mag-provide ng mga pangangailangan niya. Sige, ako mag-grocery for this person. Yung isa naman may kotse at to provide transportation. Yung isa naman may time para samahan siya dahil hindi niya alam yung lugar. Pwede tayong tulong-tulong. Para tayo as a church, di ba? Hindi tayo, wala may bahay ako pero wala akong pera. O di sige, gamitin natin yung bahay mo. Si Sister Diana may pera, gamitin natin yung pera niya. Di ba? Alam mo yun, we can help each other para may apply natin yung truth. Kasi it's not just something na parang may reason na lang tayo. Wala hindi pwede ako. Wala akong time, wala akong pera, wala akong ganito, wala akong poche, wala akong ganyan. Hindi, maybe we can talk about it in the church para magawa po natin yung calling ni God para sa atin to show hospitality to everyone. So in truth, as a church, wala po tayong reason na hindi po natin magawa yung command dito sa Hebrews chapter 13 verse 2. Nung nagpunta ako actually sa Ozamis, so yung housing ko doon sa church, so ang ginawa actually ng mga taga-Ozamis people, sila, yung isa na isang kapatiran, breakfast. Yung isang kapatiran, lunch. Yung isang kapatiran, dinner. Yung isang kapatiran, grocery. So, ibig sabihin, everything that I need at that time sa Ozamis, well provided ako. Yung breakfast ko nga, 2 rice 3 itlog. Sa loob ko, paano ko ito mauubos? Ang dami. Tapos yung lunch ko, may 2 pang rice. Sinabihan ko na nga, sabi ko, Sister Rosalie, mahina po akong kumain, hindi po ako makalakas talaga kumain, baka over po yung maibigay na pagkain sa akin. Kasi narinig ko na doon sa mga pastoral staff Talagang sila, inuubos nila Dahil nahihiya sila. Kung sabi ko, hindi ko kayang ubusin ito. Baka mamaya, mamatay na ako, lumalabas na sa ilong ko yung pagkain. So what I did, isinishare ko doon sa nakatira din doon sa church, yung pagkain, kumukuha lang ako kung ano yung kaya ko, then I would share it to them. So, hospitality. Yung mga taong yun, hindi ko kilala. Hindi ko pa sila nami-meet. Pero ipinapakita at ina-apply nila yung Hebrews chapter 13 verse 2. So sa lahat ng ating nadaanan na example, sa mga application na ating natutunan, atin ngayong ipanalangin ito na hindi ito isang mungkahi lamang, kundi ating sikapin na may apply ito sa ating buhay because this is a command. Command po kasi ito do not neglect to show hospitality. Huwag mong hayaan na hindi mo maisabuhay ang hospitality. Kasi bahagi po ito dapat ng buhay ng isang mananampalataya. If we have, siguro, an extra room, ihanda na natin ito para in time, baka merong mga ilangan, meron kang ready na room na pwede mo siyang patirahin. Alam niyo, kung may extra room ka Di ba? Kung malaki yung bahay mo, may 10 bedrooms, tapos mag-isa ka lang nakatira. Tapos alam mo na may darating na mga tao sa wala. Puno ng box. Na kahit isa man lang na kwarto, i-ready mo. This is serious, Parang katulad nga naalala ko nga dito nung kay Pastor Paul Brown, I have 4 rooms ready for missionaries. So, ibig sabihin, mukhang mayaman, mukhang may kaya siya, mukhang malaki yung bahay niya may 4 na kwarto na pwede niyang i-open for missionaries or families na dumarating. So, ibig sabihin, hindi yun yung parang may kwarto ako, pupunan ko to ng gamit para hindi ako makapag-apply ng hospitality. Hindi, nire-ready niya anytime
baka may dumating mga ilangan, open yung aking bahay para sa kanila. Hindi kasi natin to alam before di ba? Habang inaaral natin yung hospitality for now, for sure, hindi nyo nakikita ito na, pwede pala, pwede ko maging ready. Kaya nga ako, nag-iisip na nga ako ngayon. Sabi ko, no? Maganda yun. I've been inviting people, especially yung mga taga-Baguio, kasi yung mga taga-Baguio, mas kilala namin sila. Sinasabihan ko sila, Pastor, brother ganyan, if you're going to Manila, kaya lang sila, meron silang mga napupuntahan na Let's open our house. Pwede naman natin i-open po ito yung ating bahay. Kung hindi man wala man tayong bahay na may offer, maybe we know someone in our church na pwedeng mag-open ng house para sa kanila, magtulungan po tayo. So maging handa palagi na magawa yung katotohanan na ito, knowing na ito ay makakatulong sa ating kapwa, makakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. You want to glorify God? Be hospitable. Di ba? I-open po natin, tumulong po tayo sa strangers. So do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unaware. Dahil sa dami ng paalala na ito sa buong Bible, sama-sama tayo ngayon na ating tunay na maisabuhay ang katotohanan ito. Let us pray. Lord, thank you, Lord God, for teaching us and for allowing us, Lord God, to have a whole perspective, Lord God, a clear perspective, biblical perspective of hospitality. Minsan kasi, Lord God, maiksi yung aming pag-unawa dito, kaya hindi po namin siya nabibigyan ng halaga. But Lord, as we have gone through your word, the Bible, O God, aming dalangin na makita ito'y panawagan ninyo. Ito'y mahalaga na aming gawin sa aming mga kapwa dahil ito po ay pagpapakita ng pag-ibig din sa kanila. Apart from your grace, apart from Christ, hindi po namin magagawa ito. But knowing if we are Christians, if we are saved by grace, if we have received, Lord God, your love, may apply din po namin ito ng buong pag-ibig sa aming kapwa din, Panginoon Ama. So thank you for your word and continue to bless us in our time of fellowship during lunch and prepare our hearts, Lord God, later on para naman po sa biblical counseling training. Thank you, Lord God, once again, for everyone. Thank you for your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen.